ito. That's why hindi po dapat mag-glorify yung bagay sapagkat di naman siya yung Diyos, kundi yung Diyos po mismo. At doon po sa Theological Forum sa IAS, binigyan din po ni Dr. Reeves ang kahalagahan po ng pagbabalik ng ating pong focus sa ating pong tagapagligtas, sa ating pong mahal na Diyos. Hindi po sa mga bagay na nandito sa sanlibutan at hindi dapat maituon din sa atin, sa sarili natin. At sa usapin ng kaligtasan, mahalaga na tayo po ay laging nakafocus, nakasentro sa tagapagligtas at hindi po sa pamamaraan ng bawat isa sa atin sapagkat walang ibang daan sa kaligtasan kundi ang ating mahal na Diyos. Ang ganda po ng pagdidiin ni Dr. Reeves sa Ayas kahapon. Kaya nga po, sa mga bagay na ito ay pinapaalalahanan po tayo na atin pong ibalik ang atin pong personal na time sa ating mahal na Diyos. Ano po? At ang pagsisikap ng Diyos ay patuloy na tinatawag ng Diyos ang mga tao, lalo na po ang mga naligaw ng landas. Nag-aalok siya ng patnubay at mga pagkakataon para sa pagsisisi. Sa kabila nito, ay may mga tumatanggi po sa kanya at marami ang tumatanggi sa kanyang panawagan. Pero nagpapatuloy po, ang kanyang panawagan. At sa oras pong ito ay napakahalaga po na atin pong patuloy na balikan ang kahalagahan po ng mga talata na nabanggit sa atin dito. Sa kabila po ng paglikha ng Panginoon noong universe na ito, ng mundo natin na ito, noong creation, ay alam po yung crowning jewel of grace ay tayo. Ganun po kahalaga tayo sa ating mahal na Diyos. Sino ang tao? Sabi po dito sa mga awit. Upang siya iyong alalahanin. Anak ng tao upang siya iyong kalingahin. Ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti uh, uh, kaysa sa mga anghel, a little lower than angels, at pinutungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. Ito po ay nagpapakita ng ng ganong antas ng pagtingin ng Diyos sa atin. At yun nga po, namatay ang Panginoong Jesus para sa atin. Kaya sa umagang po ito, ay ano naman po ang inyong mga reflection, mga minamahal na mga kapatid. At pwede po kayong magtaas ng kamay, upang ibahagi ang inyong reflection sa ating pinag-aralan kahapon. Pastor Benji. Pastor Jerry? Yes po. Yeah, okay. Salamat po. Napakaganda po ng inyong opening sa ating pong reflection ngayon. Personally, ito pong text na napili ay para sa akin po ay very personal po. Very personal po ito. Tuwing ito po ay aking binabasa, hindi ko po mapigil yung aking sarili na mag-imagine kung paano ang Diyos na ating pong tinanggap sa buhay natin at nakilala at sinampalatayanan ay hindi po malayong Diyos sa atin. Siya ho ay very personal. Actually, yung practical po ang pag-uusapan as I imagine how the Lord created things, everything in this world. Nung pong ginawa po niya yung lahat ng mga bagay sa first hanggang fifth day, ay sinabi lang po niya, nagsalita lang po siya, di ba? So, through the word, ay nag-exist po ang lahat. Pero dito po sa paglalang sa atin, sa tao, very personal po, no? Kasi yung salita pong let us make man, yung salita pong us, ay Elohim po sa Hebrew, no? Elohim. Bigkas po ng ibang mga Hebrew teacher ay Elohim daw, Elohim. Yung po ay form ng pagpapakilala sa isang personal na Diyos na pagkakamalan po ng iba ng mga hindi naniniwala sa Diyos na hinayaan lang po niyang dalangin ang lahat tapos iniwanan na niya. Parang ganun po yung ibang exploration ng iba. No? Pero ito po hindi. Nang lalangin po ng Diyos ang tao, may plano siya, may disenyo. Ang lahat po ng mga bagay ay may disenyo. Sabi nga po ni Pastor Benji, parang isang painter. So everything has a design. And yung pong designer na yon, yun po yung ating Panginoon.
So mapapansin po ninyo yung salitang Elohim, we are created in the image of the Godhead, no? Yung character na inilagay sa atin. So, nung nalangin po ang tao doon po sa first na yun, imagine ko po, hinawakan po niya. Hindi pa pwedeng nalangin natin ang tao tapos nag-iral na po yung tao. Hindi, kumuha po siya ng elemento, yung lupa. Hinawakan po niya yon. Personal na po yun. Personal po yun. Yun po yung idea ng intimacy. For me, the word personal is calling for an intimate relationship. So the idea of, it's not just about theology. Mga kapatid, this is a very personal concept ng ipinakikilala sa atin ng Diyos. Ay siya ang author ng pagiging personal na relasyon. Yung pong author po siya. Siya po ang naglagay sa atin, sa ating sarili ng nilalang niya tayo ng intimate sa Kanya. So noong pong nilagay niya yung hinugis niya yung tao sa kanyang nais na disenyo, hinihan po niya sa kanyang butas ng ilong. Hindi naman po sinabi, ni-imagine ko hindi ko niya ginanon lang, malayo. Kundi lumuhod siya marahil at nilapitan niya yung lupa at nilagyan niya ng hininga niya sa kanyang mga butas ng ilong. Mga kapatid, this is very personal for me. This is very personal to me. Na-imagine ko kung paanong inilagay ng Diyos ang disenyo na malapit tayo sa Kanya. Amen, amen. We were To add to that, designed, Pastor, we were to add to that, Pastor, sige. we were designed to be close to Him. Kaya nga mga kapatid, ang kasalanan po ay the absence of God in our life. Yun po yung ibig sabihin ng kasalanan. Kapag ka ang tao hindi personal ang Diyos sa kanya, mahihiwalay siya. Automatic po mamamatay siya. Yun po yung sinasabing bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan sapagkat malayo tayo sa personal na Diyos. So everything apart from the Lord is sin. So yung pong kasalanan is the absence of God in life. So wag nating isipin na tayo ay gumagawa ng mabubuting mga bagay, okay na. Dahil may mga gumagawa na hindi rin malapit sa Diyos ang buhay natin. So mga kapatid, let us make this a personal God. A personal, maniwala tayo personal ang Diyos. Meron po akong isang paboritong text sa Bible that is very personal to me. Na pagka ito po ay aking binabasa, lumalakas po ang loob ko. Gusto ko po i-share sa inyo mga kapatid. Sabi po dito ng Panginoon sa bayan ng Israel, Isaiah 43. Pero ito ngayon ang sinasabi ko ng Panginoon sa iyo na lumikha sa iyo. O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. That is very personal. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Pag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Gusto ko po yung salitang akin, ikaw ay akin, at ako'y kasama mo. Hindi ho sinabi ng text sa pangako niya na hindi ka dadaan sa apoy, hindi ka dadaan sa tubig, hindi ka dadaan sa problema, hindi ka dadaan sa krisis. Hindi ho sinabi ng Panginoon na hindi ka dadaan sa lahat ng mga problema sa buhay. Ang sinabi lang niya, pag dumaan ka sa iba't ibang uri ng init ng buhay at lamig, sinabi ng Panginoon, wag mong kalilimutan, akin ka at ako'y kasama mo. That is very strengthening to me. So every time na may mga problema, iisipin ko lang, ako'y pag-aari ng Diyos. At sinabi niya, hindi niya ako iiwanan. Mga kapatid, thank you po. Good morning. Amen, amen. Salamat sa pagdidiin, Pastor. Napakaganda po ng inyong kumbaga personal ang inyong pong reflection sa bagay na ito. I believe also in connection to that po na ang unang nakita ni Adan na larawan ay ang mukha ng ating Panginoon. Not the created world but the face of God. It was so personal. So we praise the Lord for that. And of course, yung salvation natin is also personal. Bumaba siya.
talagang personal niyang iniligtas ang tao. So, napakabuti ng ating Panginoon. Pastor Joey. Yes po, good morning po. Ah, napakaganda po ng reflection ni Pastor Jerry, ano? At gusto ko rin pong sundan niyo ang kanyang reflection. Pagkatapos po niyang likhain tayo upang tayo magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. Rin po natin, mga kapatid, yung pagkalikha sa atin ng ating Panginoon ay nangungusap at nagpapakita na tayo po ay reflection ng ating Panginoon. Kasi mapapansin niyo na sabi doon ay we are created after His image. At dahil tayo ay reflection ng Panginoon, nasabi lang mga kapatid na ang sa panahon ito ay hindi mailalayo ang isang to sabihin na tayo ay marapat na magmisyon sa pangalan ng ating Panginoon. Alalahanin natin, tingnan po ninyo ang kahalagahan ng pagmimisyon ay dinitiin ng Panginoon doon sa Garden ng Eden. No? Noong si Eva at Adan na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis ay magkasala. Hindi po niya pinabayaan. Pinagpatuloy po niya yung misyon sa kanila. Kaya nga hinanap niya noong sila po ay nagkasala. Saan kayo naroon? Ipapakita na ang Diyos ay isang missional God. At doon tayo dinadala sa usaping iyon mga kapatid. Kaya tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis sapagkat nais ng Diyos na ipagpatuloy natin yung ganong damdamin na magmisyon din tayo sa mga taong nagkasala gaya ni Eva at Adan. So yun yung gawain iniwan sa atin ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay maging missional individual, missional church, or missional, sabihin natin, mga anak ng ating Panginoon para doon naman sa iba na nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Ngunit nagkasala gaya ni Eva at Adan. Inabot sila ng Panginoon. So yun po yung aking personal reflection doon sa let us make man in our image na sinabi sa Genesis. Thank you po. Napakaganda po ng shinare ni Pastor Joey for us to be able to do a personal witness sa ating pagmimission. We need to know personally our God. So, thank you very much, Pastor Joey. Sinabi po, may message po si Pastor Raylord dito po sa ating chat box. His take on yesterday's reading: we are called to believe in a personal God. Second, we were created in the image of God. Third, we were designed to be creative. Pastor Raylord, can you expound more dito po sa inyong chinat? Thank you. Amen. Ang ganda niyan, no? Morning po. At first morning. Morning po. So hindi ko na elaborate ho yung una kasi nabanggit na ho yan. Emphasize na ho yan kanina. Pastor Jerry. Yan naman pangalawa. Kayo naman ang nag-emphasize yan, Pastor Benji. Parang summary lang. Nadagdagan ko lang yung last take, yung last point. You were designed to be creative. Yan. Nas-struck ako dun sa paragraph 3 nito chapter 10. God's handiwork in nature is not God himself in nature. The things of nature are an expression of God's character. By them we may understand his love, his power, and his glory. But we are not to regard nature as God. Ito yung kasunod dun sa paragraph. The artistic skill of human beings produces very beautiful workmanship, things that delight the eye, and these things give us something of the idea of the designer. But the thing made is not the man. It's not the work, but the workman that is counted worthy of honor. So,
bahagi ng ating disenyo ay yung pagiging artistic, yung skillful, yung yun nga, ang tawag ko ay creative. So, we were designed to be creative individuals. Kasi yan ay, ang anchor niya, nandun sa image of God. Kasi ang Panginoon ay a creative person. Not in a sense na we will be, kumbaga, surpassing or lalagpasan pa natin yung Diyos. Pero in a sense, doon sa binabanggit ni Pastor Joey, sa mission ng Panginoon, di ba? In what way we can be creative. So ang practical application ho niyan, mga kapatid, ay sa paanong paraan natin mapapakita ito, lilinang ito yung creativity, yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na bahagi, it's innate in us kasi our Creator is a creative be a creative God. So tayo ay kung doon naka-anchor yung ating being, sabihin ay bahagi din yun ng ating pagkatao, ng ating pagkalikha. So sa paanong paraan tayo magiging creative sa pagiging involved sa misyon ng Panginoon, isip po tayo ng mga kaparaanan, maaaring mga paraan na hindi pa natin nagawa dati. Ako, lagi ko sinasabi na kung gusto natin maabot yung mga taong hindi pa natin naabot sa nakaraan, kailangan natin gumawa ng mga bagay hindi pa natin nagawa sa nakaraan. So, yun lang ho yun eh. Marami tayong mga taong hindi naaabot sa nakaraan. Possibly dahil hindi nagme-make sense sa kanila o hindi na nila nauunawaan yung kaparaan ng ginagawa natin. So, ibig sabihin ba ay ipapagpag na natin ang ating mga paas sa kanila? Hindi iisip tayo ng kaparaanan, magiging creative yun. I-exercise natin ang ating creativity para abutin natin ang mga taong ito. Kasi it's part of us. Bahagi yan ng ating pagkakalikha, mga kapatid. Hindi natin i-compromise ang ating mensahe. Hindi natin ililigaw ang mga tao, kundi isip tayo ng kaparaanan para maabot po sila. So marami ako naririnig na patutuo dito sa ating everyday reflections. Yung iba, umaakyat ng bus, nagbabahagi ang salita ng Diyos. I mean, who would have thought na pwede yun, na sasakay ka lang ng bus dapat pupunta ka sa isang lugar, pero pwede ka pala makapangaral sa bus. Ano pa? Well, yung social media, it's meant to be a tool para makapagkumustahan. Pero pwede ka pala mangaral dito sa social media. Yung pagpo-post mo araw-araw, pwede pala maging kaparaanan para yung mga tao hindi pa nakakilala sa kanya, maparat na mabuting balita. So there's so many ways. Meron binanggit si Ellen White in the Book of Evangelism. God is looking for people na who depend on Him, who can put new life into the old methods, ang sabi niya, and create new ways, new life into the old methods and new ways, sabi niya, in reaching the world. So ibig sabihin, si Mrs. White talaga, she's an advocate of innovation and creativity. Because she firmly believed na tayo ay nilikha as creative individuals because we have a creative God. And so, think of ways, mga kapatid, paano mas maabot pa ninyo ang mga tao na hindi pa natin naabot sa nakaraan. Kailangan tayong gumawa ng kaparaan ng hindi pa natin nagawa sa nakaraan. Yan lamang po. Salamat. Nice. Salamat po ng marami, Pastor. Napakaganda po, no? Magsama-sama po sa umagang ito sa mga reflection ng ating pong mga pinag-aaralan. Hindi lang po lumipas sa araw na iyon, kundi binabalik-balikan po natin at mas ninanamnam pa natin. Ano po. So, purihin ng Panginoon. Ang oras po sa aking orasan ngayon ay 4:58 na ng umaga. At we praise the Lord for this time and for this opportunity. Ang leader po today, mga kapatid, ay ang South Nueva Ecija
1 and 2. Sa pangunguna po ng ating mga butihing pastor, Pastor Vincent Moralda and Pastor Joel Filiartos. Ano po? Ang topic today ay the publication of the church. No? Maganda, napakaganda po. And tomorrow po, day 37, November 17, ang mangunguna naman po ay ang North Aurora 1 at ang South Aurora. Sa pangunguna po ni Pastor Jezreel Mondihar at Pastor Ferdinand Mislos. Ang topic po ay ang chapter 10, section 2, Christ gives power to become sons of God. At tayo po ngayon ay nasa 25 na sa atin pong FB Live at dito po naman sa atin pong Zoom ay nasa 36 na tayo. Tayo po ay mag-uumpisa na po. Salamat po sa inyong mga reflections at patuloy po natin ipanalangin ang atin pong ginaganap na 40 days of prayer at ang prayer focus po natin for today ay ang ating pong first constituency meeting ng ating pong mission. So may the Lord God bless you at ang kapayapaan po ng Panginoon ang patuloy na sumaating lahat. God bless po at God first morning. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak nakakampin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaan. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return.
In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Tayo po ay manalangin. Dakila at may bigyan naming Diyos, aming Panginoon na makapangyari sa lahat. Siyang may likha ng langit at ang lupa. Siyang tumawag sa amin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kayo na ang Alpha at ang Omega. Kayo'y mabuti magpakailanman. Ang inyong pag-ibig ay wagas at dalisay ang inyong pagmamahal. Sa umagang ito, sa pamagitan ng platform ng Zoom meeting na ito ng social media, ika'y aming pinasasalamatan sapagkat minsan pa'y ibinangon kaming muli na may lakas at buhay. Marapat lamang dakilang Diyos na ibalik ang lahat ng papuri sa inyo at unahin ka namin sa umagang ito. Maraming salamat po sapagkat ang buong CLPM ay nagkaisa sa 40 days of prayer upang masimulan sa pananalangin ang natatanging magiging kaganapan sa kauna-unahang constituency meeting. Idinadalangin ka na namin, Panginoon, na ang constituency meeting na ito ay basbasan ang mga leader na aming mangunguna at gayon din ang lahat ng participant, delegado na darating. O dakilang Diyos, sa umagang ito aming sinasamo na kami inyong linisin, patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Maging ito man ay sa isip, sa salita o sa aming mga nagawa. At hinihiling namin dakilang Diyos, ang mga lalaki at babae na mayroong bahagi sa umagang ito. Laki panawa ng banal na espiritu upang maituwid, maging kalugod-lugod ang aming pagsambang sama-sama. Purihin ang inyong dakilang pangalan, O Diyos. At kung magkagayon sa pagtatagumpay ng CLPM at sa pagtatapos ng inyong gawain, kaming lahat na magkakasama sa buong misyong ito ay gagawa at matagumpay na sasabihin ng aming Panginoon, mga tapat na alipin, nagtapat kayo sa kakaunti, manahin nyo ang buhay na walang hanggan. Basbasan niyo po kami sa pagpapatuloy ng aming 40 days of prayer na ito. Ang iyong mayamang pag-ibig ay aming patuloy na maranasan ngayon at magpakailanman sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. God first, everyone. Just like Elijah's journey to Mount Horeb, it took 40 days para ma-meet niya ang ating Panginoon doon. And in our context, we're doing these 40 days of prayer in preparation sa atin pong CLPM constituency meeting this coming November 21 to 23. We're doing this in order to prepare all things para po ang lahat ng mangyari sa constituency ay ito ay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang inyong lingkod, ang South Nueva Ecija 1 and 2 districts, ang patuloy na makakasama nyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mangunguna po sa ating pong meditational number na wala iba kundi si Brother Bon Suba. And then ang opening prayer po natin, ang elder po ng Campogos Church, si Elder Moises Canlas. At ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito ay walang iba kundi ang isa sa magiting at masipag nating elder at lingkod ng ating Panginoon na walang iba kundi si Elder Jonathan Paz. But before he speaks, we will be hearing first a message in song na ibibigay po ni Ma'am Melanie and her daughter. Kasama po sila na maaawit, na makalangit sa ating Panginoon para ma-prepare ang ating mga puso sa pagtanggap ng mensahe. And then, ang sunod po nun ay ang atin pong tagapagsalita and then ang closing prayer
ay ibibigay ni Pastor Joel Filartos. Maraming salamat po mga kapatid at patuloy ng ating Panginoon ang makakasama nyo sa tuwi-tuwi na ng inyong buhay. God first morning po. Tayo po ay nasa 34 day na po ng ating CLPM 40 Days of Prayer. Praise the Lord! Sa pangalan po ng ating Panginoon ay tayo po ay manalangin
At sa ating pong pasimula, Amang banal na ang tahanay nasa mga langit, ang banal na Espiritu ay aming pong inanyayahan na kami po ay samahan at ang mga pinili anghel at mapag-unawa namin ang inyong mga salita at maging inspirasyon namin ito sa pamumuhay bilang Kristiyano. Tulungan po ito na maikintal sa aming puso't isipan at ito'y maisakabuhayan. Guide niyo po kami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong topic po ngayon ay the publication of the church. Kaya po, ito po ay sa pangalan po ng Publishing Department. Ang ating pong paksa ay kung paano po ang mga inilathala ng iglesia. Ay matatagpuan po ito sa Counsels for the Church, page 72, 73, at 74. At tinatalakay po rito, ang gawain po ng ating publishing ministry ay ito po ay iniordinahan ng Diyos na itinatag po sa pamagitan ng ating Diyos at sa ilalim ng kanyang tanging pamamahala. Siya po ang ating chief o hepe sa gawain ito. Ang tanong po, bakit ito itinatag ng Diyos? Ito po ay upang gumanap sa isang tiyak na layunin. Ang sabi po rito, hinirang ng Diyos ang mga Adventista de Seltomodia bilang kakaibang tao, hiwalay sa sanlibutan. Kaya nga po ang sabi po rito sa awit 32 verse 8, huwag po tayong matakot kung tayo po'y tinatawagan ng Diyos bilang maging tagapagdala ng pag-asa. Ang sabi po rito, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaya yan po ang sabi ng Panginoon kay David sa 32 verse 8. Ang sabi po, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with the mine eye. Kaya po sabi, i-instruct niya po sa atin. Kaya kung tayo po ay magiging isang manggagawa, huwag po tayong magdalawang isip sapagkat ang Diyos ang siyang magpapaalam sa atin. Ang sabi po sa atin ay teach o ituturo ang mga bagay na hindi po natin alam. Ang sabi nga, ito'y ituturo o ipapaalam ng banal na Espiritu. Ang sabi po, guide. Ang Diyos ay papayuhan tayo kung ano man po ang ating mga gagawin. Kaya po, ito po ay isang espesyal at malaking pribilehiyo na makapaglingkod po tayo sa gawain ng Diyos. Kasama po sa mga komisyon ay ang mga pangako na ipapaalam, tuturuan, papayuhan tayo. Ang publishing ministry ay isa sa mga espesyal na kasangkapan at kaparaanan ng Diyos upang isulong ang kanyang gawain. Sa ganun mga kapatid, bagay lamang po na dapat lamang na mga bigyan ito ng pinakamahal na pagpapalaga, pinakamataas na pagrespeto. Ang sabi po ni Ellen G. White, ang gawain ito, all must believe to see this institution includes the publishing ministry are of God's appointment. Publishing ministry, page 115. Kaya po ang sabi rito, pareho po ng Sabbath School Department. Kapareho lang din po ito ng personal ministry. Pareho rin po ito ng women ministry. Pareho rin din po ito ng women's ministry. Pareho rin ito ng education ministry, etc. Ang sabi nga po rito, ang publishing ay gawaing pinanukala ng Diyos. Ang sabi po sa Patriarchs and Prophets and King 227. Ang sabi po, dagdag pa ni Ellen G. White, ang gawaing ito, publishing, established under God's direction, pangangasiwa, pamamatnugod by God's special supervision o pangangasiwa, designed to accomplish a specific, na ito po ay sabi, tinangkanan o dinisenyo, ganapin o tuparin o isagawa o tiyak, at may ito po ay purpose o hangarin sa volume 7 ng Testimonies 138. This is the ministry that according to Ellen G. White, bright beams of light, maliwanag na mga sinag that shall shine that would encircle the world.
at ang liwanag ay mapapalibutan. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, mga Adventista del Sétimo Día, tayo tinatawagan na tayo'y maglingkod sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong matakot sapagkat ipapaalam ng Diyos ang lahat ng ating mga katanungan sa Kanya. Ituturuan tayo at tayo gagawa na magkakasama. Ang sabi po rito, hinubog tayo o kininis mula sa timbangan ng sanlibutan. Kanya po tayong dinala silang may sa kanyang karakter. Ituturo niya yung kanyang karakter ni Kristo. Ginawa silang mga kinatawan ni Kristo. At ito po tayo po'y tinawag na mga sugo ni Kristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi po rito, isa sa mga lalong mabisang kasangkapan ng publishing house upang maipalaganap ang tiyak na layunin ng Diyos sa pagliligtas ng babasahin. Mula sa ating publishing house ay meron po tinatawag na Philippine Publishing House na meron po siyang acronym na sabi, Preparing People for Heaven and People Preparing for Heaven. Ang sabi po sa page 73 po ng Council for the Church, kung may isang gawain higit na mahalaga kaysa iba, ito ay ang pagdadala ng ating mga babasahin sa madla. Sa gayon ay maakay sila upang saliksikin ang mga kasulatan. Ito ay isang gawaing misyonero po. Pagpapakilala ng ating mga babasahin sa madla sa mga tahanan, at tayo po ay tuturuang makipag-usap sa mga tao, at sa panahon ng pag-uusap nandun po ang panalangin. Sila po'y ating ipapanalangin at magkakaroon po tayo ng pagtuturo sa mga lalaki at babae sa paggawa po natin, at marami po tayong mga kaluluwa na mabibigyan po ng pag-asa. Kung mayroon po silang mga katanungan, ay mayroon po tayong mga aklat na sasagot sa kanila pong mga katanungan, sa kanilang mga problema sa buhay. Ang sabi po rito sa page 74 po, ang pagkakambas ay isang paraan ng isang hani ng gawaing pangangaral. At sabi po rito, makakahayo sa mga pook na hindi na pagdarausan ng mga pagpupulong sa mga gayong pook ay kinukuha ng tapat na eli ang buhay ng mga ngaral. Sa gayon marami o libu-libong mga tao ang napupuntahan mga tahanang abot ng ipangangaral. Kaya po ang literature evangelist o canvasser ay kailangang humayo sa iba't ibang panig ng bansa. Ang sabi po rito, ang ministro po at ang pagiging isang literature evangelist, sabi po rito, sila'y equal lamang po. Ang kahalagahan ng gawain ay pareho lamang. Kailangan po ito sa pagtatapos ng gawain at malaki na haharapin po natin. Ang sabi po rito sa page 74 po, ako'y tinagubilinan na kahit nasa pook ng mga tao'y na nakikinig ng pabalita ng buhay ng mga ngaral ay dapat ipagpatuloy ng canvasser ang kanyang gawain bilang pakipagtulungan saan? Sa ministro, sapagkat bagamat maaring buong katapangang iniharap o ipinakikilala ng ministro ang pabalita, ay hindi naman iyon natatandaang lahat ng mga tao. Kaya nga ang limbag ng dahon ng katotohanan sa panahong ito, kundi upang mapaugat din naman sila mapagtibay sa katotohanan at mapatatag sila laban sa mapandayang kamalian. Ang mga pulyeto at mga aklat ay siyang ginagamit na kasangkapan ng Panginoon upang mapanatili sa harapan ng mga tao ang pabalita ukol sa panahong ito. Ang pagbibigay po ng liwanag at pagpapatibay ng mga kaluluwa sa katotohanan, ang mga babasahin ay makakagawa ng gawain higit pa kaysa magagawa at magagampanan ng mga ngaral ng salita lamang. Ang mga literature evangelist ay mapapalakas sa ministeryo ng ebanghelyo sa lahat po ng kaparaanan, sapagkat pupukawin ng banal na espiritu ang mga pag-iisip habang tinutungayan nilang ang mga aklat, gaya rin naman ang pagpukaw niya sa mga pag-iisip niya o mga nagsisipakinig sa pagngangaral ng salita. Ang ministro ding iyon ay mga anghel ay sumasagawain ng ministro. Ang sabi po sa page 75, payo po sa iglesia, at ganoon din po sa page 72 at 7 ng ikala-4 na paragraph. Ang sabi po rito, dapat po magtulungan ang ministro at ang mga
ebanghilista. Dapat po na makarating sa lahat ng dako ang ating mga babasahin. Kaya nga po ayun po ang sabi po ng yung pabalita ng ikatatlong anghel na ipalaganap ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kailangang magkaroon ng paglilimbag katulad po ng mga pulyeto, katulad po ng Step to Christ. Ito po ay mayroon ng 10 lingwahe na ay 100 lingwahe sa buong sanlibutan na naipublish. Ang mga tao na nai-stress, may hindi kilala si Kristo o kung gaano ang pag-ibig ng Diyos, ay napakagandang basahin po ang Step to Christ. Ngayon po, sa panahon ngayon, ang Book of the Year, ang tinatawag na Great Controversy, na ngayon po ay marami po tayong Great Controversy na ipinabibigay po ngayon. At nasa ating mga distrito na at nagawa na po na ito'y paglalaban ng mabuti at masama sa huling kapanahunan. Kaya nga po, paano po natin ito mapapalago at mapapalaganap ang mga gawain ito na maabot ang mga tao? Ang sabi po sa page 74 po, ang pagbili o paghanap ng mga sponsorship ay napakabuti sa mga tao na ang kanilang mga pananalapi ay sila'y makabili ng mga aklat at madala sa mga tao ang salita ng Diyos at sila'y magkaroon ng pag-asa at makilala nila na ang Diyos ay malapit ng dumating at mahal ang mga taong makasalanan. Ang isa pa rin pong hamon po rito sa mga estudyante. Ang sabi po, ang mga estudyante ay magkaroon, ang ating mga leader ay magkaroon ng matalinong pagpapanukala na makita o matulungan sila sa kanilang pag-aaral sa pamagitan ng mga aklat na ito. Ang sabi po rito ay subukan ang mga estudyante na mag-join sa publishing work at kung paano magiging matagumpay. Katulad po ng aking may bahay na si Sister Ibon. Siya po ay noong 1990 sa Olongapo City ay nagkita po kami roon at sa summer program at doon ay gusto niyang makapag-aral ng kolehiyo. Ganon din po ang aking hipag na si Sister Susan Anulasyon. Sa kanila sila po ay nagpasya na mag-aral dito sa Nueva Ecija. Alam niyo po sa kanilang pagiging estudyante, sila po ay sa karanasan, sila ay nangungupahan, pinakakain po ng Panginoon ang kanilang kakainin sa araw-araw, ang kanilang tuition. Sa umaga po ay nagkakamba, sa gabi, sa hapon, nagkakamba sa umaga, sa hapon ay pumapasok. Subalit sa kapangyarihan ng Panginoon, sabi po sa atin dito, sa ating pag-aaral, ang Panginoon ay gagawa ng miracle kung paano matustusan ang mga estudyante. Sa pangalan ng Panginoon, sila po ay nakatapos ng kanilang pag-aaral. At sa kabutihan pa rin po, sila po ay nakapagpapadala ng pananalapi sa kanila pang mga magulang, bagamat pinag-aaral na sila ng Panginoon sa pamamagitan po ng canvassing work. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang isang panawagan sa atin, ang ating mga anak ay ating hikayati na sila'y masubukan na gumawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, masubukan na maglingkod sa Panginoon na magdadala ng pag-asa. Ang sabi po rito ay kung kaparaanan pa, ang sabi po hanggat magpapatuloy ang pagbibigay ng palugit sa panahon ay magkaroon lagi ng pagkakataon ang mga canvasser na makagawa. Ang sabi po rito, ang isa pong payo parito sa atin at isang hamon ni Ellen G. White. Ang sabi po rito, mga kapatid na lalaki at babae, ang sabi po rito, ang Panginoon ay nalulugod kung buong puso kayong magtataguyod sa institusyon ng palahatalaan sa pamagitan ng inyong mga panalangin at ng inyong mga salapit kakayan. Amen po ba? Ang sabi po rito, bilang mga anak ng Diyos na nakakarinig sa oras na ito, ang bawat isa sa atin ay hinahamon na magtaguyod sa institusyon ng palathalaan. Mayroon po ritong panawagan na kung sino man po ang mayroong kakayanahan ng mga pananalapi, ang sabi po ay tayo po ay magkaroon ng mga aklat na bibilin sa palimbagan upang madala sa mga tao na nangangailangan ng pag-asa. Napakarami po na dapat nating dalhin sa kanila at tayo gamitin sapagkat sabi po sa huling kapanahunan, may mga tao na payayamanin ng Panginoon at bibigyan ng karapat-dapat na salapi upang madala sa palimbagan. Ang sabi po niya, sabi pa po rito, idalangin ninyo tuwing umaga at gabi
na ito'y huwag ninyong pasiglahin ang pamumuna at pagrereklamo. Huwag bayaang mamulas sa inyong mga labi ang mga pagbubulong-bulungan at mga pagdaing. Dapat ninyong tandaan na napapakinggan ng mga anghel ang mga salitang ito. Mga minamahal kong mga kapatid, naniniwala ako na pagka ang mayroong mga pagkakataon na mayroong lumapit sa ating mga manggagawa na kailangan na tayo ay gumawa sa gawain, naniniwala ako ang banal na Espiritu ang nag-utos para matustusan ang mga aklat at maipamahagi sa mga tao. Ang sabi po, ito'y isang paalala sa bawat isa sa atin. Pagka sa panahon ng mga crusade, kailangan natin magbigay ng mga aklat na mga babasahin sa mga tao. Tayo'y gamitin na maging tagapagdala. Isang hamon po sa bawat isa sa atin na narito. Maranasan man lamang natin na tayo'y maging kamay ng Diyos sa huling kapanahunan ito. Saan po ba tayo magpapayaman? Magpapayaman po ba tayo sa pananalapi? Magpapayaman po ba tayo sa espiritual? Mayroong pong dalawa rito. Ano po ba ang mas mahalaga? Mayaman ka sa espiritual o mayaman sa pananalapi? Pareho pong may maganda po ito, sapagkat ang pinakamabuti ay ang pag-ibig sa Diyos, ang karakter ni Kristo. Lahat po, sabi po rito, ay lahat ay dapat maakay na makita na ang mga institusyong ito ay pawang hinirang o itinakda ng Diyos. Yaong mga nagpapawalang halaga sa mga ito upang matamo lamang ang kanilang sariling kapakinabangan ay kailangang magbigay ng isang pagsusulit sa Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, narito po, malapit na ang panahon ng paghukom. Malapit na, nakita natin ang sign na ang Diyos ay malapit nang dumating. Mga sakuna na nangyayari, saan ba tayo paroroon? At narito ang malapit na ang pagsusulit. Narito ang sabi po sa mga nakaraan nating pag-aaral. Ang sabi po ni Isaias ni Jeremias, sino ang susuguin ko? Ang sabi po ng ating Panginoon. Narito po ang sabi, suguin mo ako. Kaya po ito po ang panahon na sa huling kapanahunan, ang lahat ng mga bagay na ito'y walang kabuluhan, sapagkat kung dumating ang isang kasakunaan, ay wala na rin pong mangyayari at ito'y mga pansamantala lamang. Subalit, ang pag-iipon sa harap ng pagpapayaman at pagdadala ng pag-asa sa mga tao, ito po ang tunay na kaligayahan. At gaya po ng ating mga napag-aralan sa mga nakaraan kung paano ang kabanalan at pagsunod sa ating Panginoon na mayroong kasiglahan, masaya tayong maglilingkod tayo na sa bagong CLPM. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang oras kung paano tayo manalangin, ang koneksyon sa Diyos, at huwag maitaas ang ating mga sarili kundi tayo maging mapagpakumbaba, maging alipin ni Kristo. Naniniwala akong mga kapatid na ang bawat isa sa ating ngayon na nakikinig ay tatawa, ay ang banal na Espiritu ay gagawa at ibubuhos ang banal na Espiritu at tayo magkakaroon ng kapangyarihan, ng karunungan at ng mabuting karakter, at tulungan tayo ng ating mga puso ay maging malinis sa harapan ng Diyos, at tulungan tayo na kung ano ang kanyang inatas ay tayo lumakad na kasama niya. Ang aking dalangin sa bawat isa sa atin, tayo'y payamanin ng ating Panginoon sa espiritual, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. 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 Mga kapatid, maraming pong salamat sa magandang mensahe na ating napakinggan sa umagang ito. Bago po tayo dumako sa ating prayer band, ay nais ko po munang imbitahan ang ating minamahal na Secretary, Pastor Lord, para po sa mahalagang announcement. Maraming salamat po, Pastor Ernie, at maraming salamat po, Brother Jonathan Paz at sa South Nueva Ecija Districts 1 and 2. Salamat po sa inyo po muna. Isa lamang pong pag-anyaya ang aming ibinibigay po sa inyo sa susunod po na Sabado. It's 1 week from now, ay iniimbitahan po namin kayo sa atin pong gaganapin na First Constituency Meeting Sabbath Fellowship. So, yung pong pagpupulong na opisyal ay para lamang po sa mga delegado, ngunit pwede nyo maaari nyo pong subaybayan sa inyo pong mga social media at
sa inyong mga iglesia o sa inyong mga tahanan para masundan po ninyo ang mga magiging resulta ng ating po mga pagpupulong. Ngunit sa Sabado ho, kinasabaduhan, November 23, kayo po ay maaaring sumama at makadalo sa pagpupulong po. Gaganapin po ito sa Pampanga State Agricultural University o yung tinatawag ho nilang PISAO. Yan po ay nasa Magalang, Pampanga. So, ang pagsisimula po ay ganap na alas 8 ng umaga. Dito ho ay maghapon at matatapos tayo kadwiling ng alas 5 ng hapon. So, inyo po itong patuloy na idalangin din. Ngayon po, ito ay open to all, pero very limited po yung ating upuan. 1,500, Pastor Ernie, Pastor Benji, to maximum of 2,000. So, magsisiksikan po tayo pero yung space po ay air condition. Yan. So, kayo po ay naanyahan, tayo po ay magkakaroon ng pagtitipon doon. Ang ating po magiging tagapagsalita ay ang ating pong presidente ng Southern Asia Pacific Division, si Pastor Roger Caderma. So tayo po ay patuloy na manalangin at inyo pong paghandaan dito pong pagpupulong na ito. Dahil po limited, maaari po siguro makapag-organize lang ng maliliit na grupo as representation ng inyong district para ho tayo ay makadalo at makapag-participate sa pagpupulong na ito. So muli, patuloy po nating ipanalangin ang paghahanda. Meron na lamang pong 5 na araw, 5 araw, na paghahanda bago ho magpasimula ang ating gaganapin na first constituency meeting. Maraming salamat, Pastor Ernie. Maraming pong salamat, Pastor Lord. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pong prayer focus sa umagang ito ay the first constituency meeting of CLPM. At po itong isama sa ating panalangin. At kung kayo po meron pang ibang mga kahilingan sa inyong personal, inyo pong isama sa inyong pong grupo. Ngayon po dadako na po tayo sa ating pananalangin. Good morning po. Happy Sabbath po. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Good morning po. Happy Sabbath. Sister Irma Galang, kayo po ang naka-assign na leader po sa ating breakout room. Ay, hindi ko po kasi nabasa. Pasensya na po. Sige po. Brother Melvin, ako po sa adoration at thanks. Adoration po. Pwede po bang kayo po ang magpatuloy kung sakaling marami po tayong prayer requests? Inaanyayahan ko po ang lahat na magbigay po kayo ng inyong prayer request. Ako po, Brother Melvin o Pastor Melvin, ay sinasama ko po sa ating prayer ang Malolos Church renovation dahil palagi po kaming binabaha dito at saka po yung mga kapatid natin na may mga karamdaman, isama po natin sa panalangin. Pwede po kaya na ma-invite lahat na tayo ay manalangin ng isahan. Pangungunuhan ko po at kayo po, Rohina Clemente, Michelle Rerlam, ano po yun? Sa Lorena Maños.
Manos Melvin Lisano. Pwede po ba? Good morning po mga kapatid. Good morning. Good morning. Pwede po ba na tayong lahat ay manalangin? Kaya po ng ginagawa natin sa ating midweek prayer garden. Para po lahat po tayo ay makapag-iig at makapagsabi po tayo sa ating Panginoon ng ating mga laman ng ating mga puso upang pasalamat at mga prayer requests. Isama po natin sa panalangin. Pangungunahan ko po at pagkatapos po si Brother Melvin, Sister Lorena, at po si Michelle at si Sister Hina Clemente. Total 5 lang po naman tayo dito makakapagsama po tayo sa prayer na ito. At isa po ang mangunguna sa atin, si Brother Melvin, na sa mga prayer request natin. Meron po ba kayong mga nais isama sa ating panalangin? Sister, pwede Apa, po? Yung mga personal na lang po na prayer request. Mag-ano po tayo sa time, baka po tayo maubusan ng time. Sige po, ano po ba ang mga prayer request nyo? Mga kagalingan po ng mga may sakit ng mga kapatid. Okay, sige po. Umpisan ko po at lahat po tayo makibahagi. Kahit po mga short prayer lang, makakatulong po ito sa bawat isa sa atin. Sige po. Okay, sige po. Let us pray. Panginoon, sa umaga pong ito, lubos po ang aming kaligayahan. At ngayon po ay nakasama namin sila Sister Hina, Sister Michelle, Lorena Manaos, Melvin Lisano, Brother Melvin. Sa aming gagawing panalangin ito, nilalapit po namin, Panginoon, sa inyo ang lahat ng participant po sa umagang ito. Pinasasalamatan po namin kayo at pinupuri sa dakilan yung pangalan. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa bawat sa amin. Salamat po sa mga pagkakataon na gaya nito na kami ay nagkakaroon ng mga karanasan upang ma-meet po namin ang aming mga kapatid na malalayo sa aming lugar. Ako po ay taga Malolos at alam ko po ang mga kapatirang ito ay nasa iba't ibang mga dako ng lugar na nasasakop ng CLPM. Pangunahin niyo po sana kami palagi, Panginoon. Kayo po ang umalalay sa bawat sa amin, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay mapagpala, kayo ay makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang pinanggagalingan ng aming mga biyaya at mga pagpapalang pinagkakalob niyo sa amin. Kaya po pinasasalamatan po namin lagi ito. At patuloy po namin kayo dinadakila sa iyong napakabuting pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin o dokil ng Diyos, patuloy ang aming pasasalamat sa umaga na ito sa kabila ng aming pagiging makasalanang buhay. Kami po ay patuloy niyong tinawag sa umaga na ito, ginising sa aming pagkakatulog upang muling makabahagi sa pulong panalangin po na ito. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong pagmamahal. Sa kabila ng inyong pagmamalasakit, ito kami pa rin ay makasalanan. Patawarin niyo nawa kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Nais naming ilapit sa inyo po sa umaga na ito ang prayer focus namin sa araw na ito, ang First Constituency Meeting ng CLPM. Patuloy nawa ang Holy Spirit ang manguna sa puso ng bawat isa upang ito ay maging matagumpay at ang inyong kalooban na mangyari at ang hindi ang sa amin. Naway alisin niyo po ang mga personal interest sa mga puso ng bawat isa sa amin upang sa ganun ang aming paggawa ay patuloy na pagpasalamat at pagmamahal po sa inyo, hindi upang sa aming ikabubuti, bagaman para maibalik namin ang pagmamahal na inyong unang ibinigay po sa amin. Nais din po namin isama sa panalangin ang Malolos Church, ang kanilang renovation ng kanilang simbahan pagkat ito ay binabaha kapag umuulan. Nawa ay ipakita niyo po sa kanila ang mga
malalalim na bulsa ng mga kapatiran na maaaring makatulong sa pinansyal upang sa kanilang pagsamba ay magkaroon ng ginhawa at hindi mapigilan ang mga bahana ito. Kayo nawa ang humipo sa mga puso ng mga taong mag-sponsor dito at nang sa ganun maumpisahan na matapos sa lalong madaling panahon. Amin patuloy na sinasama sa panalangin ang mga nakikinig ngayon, di lamang sa Zoom, kaya din sa Facebook Live, na ang aming mga karanasan sa buhay ay tunay na nagpapahina sa aming pananampalataya, kagaya ng mga karamdaman, problemang pinansyal, problemang emosyonal. Kami po ay inaatake ng kalaban upang kami patuloy na manghina. Ngunit salamat pa rin at nariyan kayo, hindi nyo kami pinababayaan. Hipuin nyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay. Hindi lamang ang aming pisikal na karamdaman, lalong higit ang aming espiritual na kalagayan na malubha, na kung minsan kami po ay nagdududa sa inyong kalakasan, nagdududa sa inyong kapangyarihan, nagdududa sa inyong kayang gawin para sa amin. Patawad po pagkat ito ay kami hindi karapat-dapat na kayo bilang mapagmahal na Diyos ay hindi namin pinagkatiwalaan ng gusto. Sa mga sandali na ito, aming nilalapit aming mga sarili. Patuloy niyo po kaming palakasin at kayo lamang aming pagtiwalaan upang ang aming mga karakter na hindi karapat-dapat dyan sa langit na bayan ay patuloy na mabago at maging liwanag kami sa aming nasasakupan. Akin din po sinasama sa panalangin iba pang mga prayer request na kasama na si Sister Emily Makalalag, yung kanyang asawa, kanyang mga anak. Hindi niya kasama sa pananampalataya ay hipuin niya ng Holy Spirit upang sila ay makasama po ni Sister Emily sa pananampalataya, pagsamba at sa paghihintay, paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Akin po pinapasa ang pagkakataon sa aming susunod na kasama na mananalangin. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, dakila po naming Ama sa gabi po, sa umaga po ito. Dalangin ko po, Diyos, ang lahat po ng mga prayer request po namin, simula po ng first day hanggang sa kasalukuyan, loobin niyo po nawa pa na ito po yung mangyari. At narito po kami patuloy na nagpapakumbaba sa aming mga prayer request, na nawa po ay lahat po ay mangyari, Ama. At maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-iingat, pagsusubaybay po sa bawat isa sa amin. Patuloy ko po itinadalangin, Ama, ang aming mga pamunuan sa CLPM. Patuloy niyo pong ingatan at i-guide, patuloy na bigyan ng wisdom. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat po ng mga mananampalataya. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po kaming sumunod, tumanggap, magsiyasat, magtiwala at magpakumbaba bilang inyo pong mga anak. Maraming salamat po. Amen. Our Heavenly Father, Lord, we come before you and with grateful hearts. We thank you for your love and presence, blessings and provisions, family and friends, opportunities and experiences. Help us cherish this gift and use them for your glory, Lord. Forgive our sins and shortcomings. May our gratitude turn into acts of kindness and service. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. Thank you for your love, blessings, and guidance. Forgive our sins and help us share our gratitude with others. Kami po ay nananalangin, Ama, na iyo pong ihawi sa mga kapahamakan, lalo na yung yung bagyo na mananalasa, lalo na sa mga pamilya namin sa Leyte. And thank you, Lord. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Wala na po bang mananalangin? Amen po. Kung wala na ay Okay, sige po. Salamat po Maraming sa lahat. maraming salamat po. Mga kapatid, maraming salamat po. At pasalamat po tayo sa Panginoon at nakakasama tayo sa ganitong gawain. Brother Melvin, Sano, salamat po sa aming pagtugon niyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Panginoon, kayo po manguna palagi sa amin. Salamat po. At balik na po tayo sa ating Amen. Salamat po. Sige po, balik na tayo sa ating main room. God bless po and happy Sabbath po sa ating lahat. po. God bless din po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po. Sa'y nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Good morning po mga kapatid. Tayo na po ay mananalangin. Dakila at mabaging Diyos, amang banal makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos, sa oras na ito upang purihin ka. Kami rin ay nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na amin narinig sa oras na ito. Nawa yun maitanim namin sa aming puso't isipan. Magamit namin, O Diyos, na bilang isang 70 Adventist habang naghihintay kami sa ikalawang pagdating. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya. Ganon din, pagpalain mo rin ang nanonood at nakikinig sa oras na ito. Salamat sa paggabay mo sa amin. Pagpalain mo kami araw-araw, O Diyos. Magawa namin ang iyong kalooban, ang gusto mong ipagawa sa amin, upang sa ganon sama-sama kaming gagawa na ayon sa iyong kalooban. Pagpalain kaming lahat. Maraming salamat din sa pagdinig na aming mapanalangin. Maraming din salamat sa pagpatawad na nagawang kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Kami na mahal ko mga kapatid, ating pong pasalamatan. Amen. Amen. Una sa umagang ito, ang Pagkikisiha 1 and 2. Sa pangunguna po ni Pastor Vincent Moralda and Pastor Joel Pilartos.
Bukas po ng umaga mga minamahal ko mga kapatid, ang ating pong mangunguna ay ang North Aurora 1 and South Aurora. Sa pangunguna po ni Pastor Fernand Meslos and Pastor Israel Montihar. Ang topic, Christ gives power to become sons of God. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, patuloy po tayong mag-imbita sa ating mga kapatid na magsuporta sa ating 4 days of prayer. Ilang araw na lang po at matatapos na. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, happy God first morning. Put God first and you will never be lost. Magandang umaga po and happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po, Pastor. Happy Sabbath. Pastor. Ayan, salamat sa mga prayer warriors, salamat sa patuloy na sumusubaybay at happy Sabbath sa ating lahat. Tinapos ko na rin yung Zoom kasi mag-picture na lamang doon para tayo makagayak na, no? Sa ngayong araw, update lang sa weather ay okay pa. Makakasamba tayo ng mapanatag sa buong maghapon dito sa ating lugar, ano? Bebesia. At bukas, maganda tayo, no? Dito dadaan yung bagyo, no? Dito dadaan, particularly simula rito sa makakaranas ng malakas siguro dito sa San Miguel, Anggapan, Cabanatuan, sa gitna tatawid tatawid ng Nueva Ecija. Pero huwag tayo matakot. Ako hindi kailanman natakot yun, ano. Sabi nga ay darating naman talaga yung mga lalakas na bagyo na yan. Pero huwag tayo matakot, ang Panginoon kasama natin. Happy Sabbath po sa lahat and God bless po sa ating I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.